So magandang araw po muli ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang serye patungkol po sa 1689 London Baptist Confession of Faith. Napakaganda po ng order ng ating Confession of Faith. Pinakita doon sa first part, sa first chapter, nakita natin doon yung otoridad ng salita ng Diyos na ito ay sufficient sa aspeto ng ating spiritual na buhay, sa buhay ng iglesia, sa kaligtasan ng mga makasalanan at sa kabanalan nating mga mananampalataya. Na kapag pinag-usapan ng spiritual nating kalagayan, ng ating pangangailangan, walang ibang otoridad kundi ang salita ng Diyos. Yun yung una nating natakel sa tulong ng banal na spirito sa pamamagitan ng ating mga mangangaral. At natapos rin po tayo sa second part ng confession, sa second chapter, kung saan ipinakita doon kung sino yung Diyos ng Biblia. Ipinakita doon yung iba't ibang mga character ng Diyos, attributes of God, na nakita natin na ito ay hindi mga bahagi niya, kundi ito ay isa sa kanyang pagiging Diyos. Siya yung immutable, hindi siya nagkakamali, at yun yung ating pinag-aralan. At last week, pinag-aralan po natin na itong Diyos na ito ay tri-person. Ibig sabihin, siya ay isang Diyos na mayroong tatlong persona, at na-point out doon na yung communion ng mga mananampalataya ay patterned doon sa communion ng triune God. So napakaganda po ng order ng confession, at ang sunod po na chapter, after sabihin na ang authority ay ang scripture at ipinaliwanag kung sino at ano ang Diyos ng Biblia, ano naman yung outworking ng attributes ng Diyos. So itutuloy po natin ang ating serye sa chapter 3 of God's eternal decree. Pero ang pag-uusapan po lang natin ay yung paragraph 1. Pero bilang panimula, gusto ko lamang pong i-quote yung sinabi ni B.B. Warfield sa Predestination Works number 2. Sabi ni B.B. Warfield, the whole Bible doctrine of the decree revolves in a word around the simple idea of purpose. Since God is a person, the very mark of His being is purpose. Since He is an infinite person, His purpose is eternal and independent, all-inclusive and effective. Since He is a moral person, His purpose is the perfect exposition of all His infinite moral perfections. Since He is the personal creator of all that exists, His purpose can find its final cause only in Himself. Ang sinasabi ni B.B. Warfield patungkol po sa decree or yung pagtatakda ng Diyos before the foundation of the world, na yung kanyang pagtatakda ay nakabase sa kanyang being as holy God. Kaya walang anumang shadow ng kasalanan, ng kasamaan sa kanyang pagtatakda. At ito po yung malinaw sa ating mga talata na binasa sa Acts 2:22 to 23 to 24. Subalit ang pag-uusapan po natin ay yung sinabi ni Peter sa kanyang sermon, yung verses 23 to 24. Alam po natin na ang main theme ng Book of Acts is the fulfillment of the promise of the coming Holy Spirit and the inauguration of the kingdom of Christ. Kaya pwede nating tawagin na ang Acts is the acts of Christ through the Holy Spirit. Di ba nga yung banal na spirito ay ang Paraclete, the another Christ, the another Savior. So ito na yung fulfillment ng pangako ni Christ before siya mag-ascend. Acts 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So before mag-ascend, umakyat sa langit, sa kanyang throne, ang Panginoong Hesukristo, nangako siya na hindi sila mananatiling nag-iisa dahil ibibigay niya yung another Savior, another Christ, the Paraclete.
At sabi doon, bibigyan ng kapangyarihan ang mga disipulo para maging saksi sa buong mundo. Kaya nga po, di ba, mababasa natin na itong aklat ng gawa ay ito po yung history, narrative ng katuparan ng pagpapalawak ng pangakong kaharian ng Panginoong Hesukristo. Pinapakita dito yung history ng katuparan na ang kaharian ni Kristo ay nagpro-progress na. At dito po, naipaliwanag na po natin ito sa ibang lesson natin na ito yung kanina naipaliwanag din ni Deacon Aaron, nandito yung pagsasama, ito hindi pa po nangyayari yung AD 70, kaya ito yung unique epoch kung saan nandoon pa yung Jewish age, nag-intertwined yung church age, yung paghahari ng Panginoong Hesukristo until matapos yung Jewish age sa AD 70. Pero ito pong Acts, ito ay listahan, pruweba, na mula pa lamang, even prior to AD 70, ang kaharian ng Panginoong Hesukristo ay nagpo-progress na. At dito po sa ating pag-aaralan, ito na po yung bahagi ng pangangaral ni Peter sa Pentecost. Ito yung katuparan na sa Pentecost, doon darating yung banal na spirito at doon ay mangangaral si Peter. At ito pong ating pag-aaralan ay bahagi ng kanyang sermon. Mula po doon sa verses 14 to 21 ng Acts 2, ipinakita ni Peter na itong event ng Pentecost ay ito yung fulfillment nung inaantay ng mga tao sa lumang tipan, yung tinatawag na the day of the Lord na prophesy sa Joel 2. Pinaliwanag doon sa first part ng sermon na si Christ yung inaantay na hari na magmumula kay David at itong Pentecost event, ito yung fulfillment ng Joel 2. So hindi na po natin masyadong i-elaborate. Ang pag-aaralan po natin is yung verse 23 to 24. So yung division, pagkatapos sabihin ni Peter doon sa first part ng kanyang sermon, na ito na yung fulfillment ng the day of the Lord, yung Joel 2. Pagdating po sa verse 22, ito na yung main theme ni Peter. This is about the proclamation of Jesus as the Lord and Messiah. Pinapakita dito ni Peter na si Christ yung inaantay na Messiah. Ang titingnan lang po natin ngayong hapon, based sa ating theme, is yung verse 23 to 24. So malinaw po, yung sinasabi po dito, tuwiran po yung pagtuturo ni Peter, siya ay consistent na Calvinist. Ang sinasabi dito ni Peter, na ang evil na ginawa sa Panginoong Hesukristo, diba, siya ay namatay, siya ay pinarusahan. Ang sabi ni Peter, ito ay kasama sa pagtatakda ng Diyos, sa pangkalahatang pagtatakda ng Diyos. But at the same time, while sinabi ni Peter na yung evil na ginawa kay Christ ng mga Hudyo at ng mga Romano, ito ay evil, part ng decree ng Panginoon, ng pagtatakda ng Diyos. Subalit sinabi rin ni Peter na ang mga taong pumatay kay Kristo ay responsable sa kanilang mga ginawang kasamaan. So nandun po yung balance, napakaganda nung sinasabi dito ni Peter, na of course, totoo na mahirap maunawaan, pero may tuwiran ditong sinasabi si Peter, na lahat ng bagay, even yung evil na nangyari sa Panginoong Hesukristo ay part ng kanyang pagtatakda, part ng kanyang decree. But at the same time, hindi siya yung author ng sin. Dahil sinabi niya, this evil men. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay responsible sa kanilang mga ginawang masama. Kaya po, sabi ng ating Confession of Faith, na ito po yung ating pag-uusapan, 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 3, paragraph 1, God hath decreed in Himself from all eternity by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably, all things whatsoever comes to pass.
Yet, so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein. Nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty of or contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing all things, and power and faithfulness in accomplishing his decree. So ang sinasabi ng Confession of Faith natin na ang Diyos bilang banal na ipinakita sa chapter 2, ang Diyos ay banal, hindi nagbabago, dinikri niya ang lahat ng bagay from all eternity. Ang sabi ng confession, by the most wise and holy counsel of His own will. Ibig sabihin, whatsoever come to pass, gaano man ito kasama, gaano man ito kapangit, gaano man ito kaganda, even yung maliliit na mga molecules, yung kutsara na nahulog, ito ay bahagi sa pagtatakda ng Diyos by His own will, by His own most wise and holy counsel of His own will. Pero sinabi rin ng Confession of Faith, yung balanse na ipinakita ni Peter, na never na ipinush ng Diyos ang isang makasalanan na magkasala. Sabi nung Confession of Faith natin, hindi violate yung free will ng mga tao. By the way, magkakaroon po tayo ng another section ng free will, kaya hindi po muna natin yung pag-uusapan. Pero dito muna, ang sinasabi ng confession, hindi pinilit ng Diyos na magkasala ang isang makasalanan. Sila ay responsible. Dahil ipinapakita dito, kagaya nung sinabi ni B.B. Warfield, na yung kanyang decree is personal and holy because He is a personal and a holy God. Kaya ang atin pong mensahe for this sermon, God's decree is grounded in His nature. Ang nature niya is merciful, loving, just, infallible, immutable. God's decree is grounded in His nature. He freely and unchangeably ordains all things. Kaya ako po binanggit yung He freely and unchangeably. Ibig sabihin, walang kayang mag-frustrate sa plano ng Diyos. Walang makakapigil na sa plano ng Diyos. Hindi to kayang i-frustrate. So He ordains all things. Pero yung sinasabi nga ni Peter, yet without being the author of sin. So yun yung balanse na dapat nating makita, that God had decreed all things, even yung mga evil things na nangyayari ay bahagi ng kanyang decree. And yet, He is not the author of sin. Again, sabi ni James Renihan, as commenting po sa part na ito ng confession, sabi ni James Renihan sa Baptist Symbolics, Volume 2, one understands why the doctrine of God is so foundational. So, ang sinasabi dito ni Renihan, yung doctrine of, yung decree, yung God's eternal decree, ay rooted doon sa chapter 2 ng confession. Sabi ni Renihan, divine omniscience, omnipotence, simplicity, immutability, etc. are key supports to an understanding of the doctrine of God's decree. The scripture text cited make this point well. The first part of the paragraph is simply a paraphrase of the proof text, Acts 15:18. Now unto God are all His works from the beginning of the world. The latter portion cites several texts from Romans 9 demonstrating God's eternal purpose in determining events in His created order. God's knowledge is infinite, eternal, and unchangeable. Thus, His decree shares in the same characteristics. Understanding this point goes far in solving the conundrum some use to undermine the Reformed system. Theology proper is certainly the principium essendi. Ibig sabihin, makikita natin dito yung ibinabato sa atin na kung
kung ang Diyos pala ay nag-decree, yung mga hindi nag-agree dito sa divine election, na unconditional yung election ng Diyos, ang accusation, ginagawa daw natin na author of sin, and then cruel yung Diyos dahil pumili siya ng ilan at hindi niya pinili yung iba. Pero malinaw po sa ating teksto at sa mga teaching ng confession na yung decree ng Panginoon, kagaya ng ating main message, is nakadepende dun sa kanyang character, sa kanyang nature as holy. Dalawang bagay po ang pwede nating makita dito. Una po is God's holy decree. And secondly, God's decree and human responsibility. Yun yung pinapakita ng Acts 23 and 24. First thing, God's holy decree. Pero before po natin i-elaborate pa yung about sa decree ng Panginoon, magkaroon lang po tayo ng definition of terms para hindi po tayo malito. Galing po ito sa Puritan theology. Ano ba yung pagkakaiba ng predestination, election, and reprobation? Sabi po doon sa Puritan theology, so magkaroon lang po tayo ng definition. Sabi, predestination is the means by which God manifests His glory to the human race. So yung predestination, ito yung pangkalahatang pagtatakda ng Panginoon upang ipakita yung kanyang glory. So yun po yung tinatawag na predestination. Number 2, election is God's decree, sabi ni William Perkins, whereby His own free will, He hath ordained certain men to salvation to the praise of the glory of His grace. Of course, interconnected po yung decree, yung predestination or yung election, pero specifically, kapag pinag-usapan po yung election, ito po ay pumapatungkol doon sa mga iniligtas ng Panginoon, specifically doon sa mga pinili ng Diyos. And then reprobation, sabi ni, again kay William Perkins din po, reprobation is the part of predestination whereby God, according to the most free and just purpose of His will, hath determined to reject certain men unto eternal destruction and misery, and that to the praise of His justice. So lahat po ng yan ay nasa bahagi ng decree. So tingnan po natin yung God's holy decree. Pero para po tayo malito, dahil ipo-point out, ang gagawin po natin, i-unfold muna natin yung some truths about decree, and then sa last part po tayo magkakaroon ng application and challenge. So, para po tayo hindi malito, kasi may mga tao na nalilito na kung mabuti pa, kung tinuturo ng salita ng Diyos ay ito, bakit inaalaw ng Diyos na magkasala tayo? So kailangan po natin pag-ibahin yung tinatawag na preceptive will and decretive will. Yung preceptive will po, ito yung word of God. Ito ay nasa responsibility ng mga tao. So yun po yung revealed will. Ito ay dapat nating sundin. Mamaya ipapaliwanag pa natin yan maya-maya. And then yung decretive will, ito naman yung will ng Panginoon as secret will. Nasa sa Kanya ito as unfold sa history. So hindi natin kayang alamin ano ba yung mangyayari sa future. Hindi natin kayang alamin yun while may revealed will. Pero lahat, hindi natin alam kung sino yung mga pinili, ilan ba yung mga pinili, lahat ba ng dito ay pinili, hindi natin alam yon. Yun ay nasa decretive will ng Panginoon. So God has a decretive will, sometimes also called His secret or sovereign will, which cannot be resisted and surely accomplishes all its purposes. So makikita natin na itinakda ng Panginoon na mamatay ang ating Panginoong Hesukristo at walang makakapag-frustrate. Di ba? Nung si Peter, nung aarestuhin na si Christ, ang sabi ni Peter, Panginoon, mananaga na ba kami? At ang ginawa ni Peter doon, nanaga siya, yung tenga
naputol yung tenga ng sundalo dahil tinaga ni Peter. Mamamatay na nga si Christ, pinahirapan pa. May huli pang miracle, pinagamot. Pero makikita natin doon na hindi pa yun yung time na mamatay ang Panginoong Hesukristo dahil bahagi ito ng nasa pagtatakda ito ng Panginoon. Walang makaka-frustrate sa pagtatakda ng Panginoon. God's sovereign control over all things is affirmed. Madami pong mga talata, Ephesians 1:11, Matthew 11:26, ipinapakita dito na siya ay soberano sa lahat. Siya ang nagtatakda ng lahat ng mga pangyayari, bagyo, kalamidad, evil na presidente. Siya ang nagtatakda ng mga bagay na ito. The Bible states generally that God's decree is universal. Hindi lang ito para sa people of God, hindi lang ito para sa people of Israel. Ito ay universal. Lahat ng nangyayari sa mundo ay hindi nagtataka ang Diyos, kundi alam niya lahat yun. Wala sa kanyang past, present, future. Lahat sa kanya ay nakikita niya lahat at the same time. The Bible teaches specifically that all classes of events are included in God's decree. Good and evil events, Isaiah 45 verse 7, siya ay nagtakda ng calamity. So yan ay bahagi ng kanyang decree. Even yung sinful acts of men, bahagi rin yun ng decree ng Panginoon. Sabi ng Genesis 50:20, you meant it for evil, but God meant it for good. So bahagi pa rin yun ng pagtatakda ng Panginoon. And then yung pre-acts of men, ang tao po by his nature as sinful ay mayroong free will. Hindi siya itinutulak, hindi na-violate yung kanyang free will. Ginagawa niya yun willingly. Hindi siya tinutulak ng Diyos na magkasala. And yet, part pa rin yun ng pagtatakda ng Panginoon. And then yung mga chance occurrences, nandyan po sa handout nyo yung mga text na huwag po tayong maging against sa language na good luck and chance. Nag-i-exist po yun sa decree ng Panginoon. So, huwag po tayong maging allergic na kapag sinabi ko na ang swerte ko naman, nakakuha ako ng pamasahe 50 pesos. Hindi po yun against sa pagtatakda ng Panginoon. Nire-recognize mo na walang explanation yun, ba't ako nakasimot ng 50 pesos? Pero naniniwala tayo na nag-occur yung mga, even mga hindi may paliwanag na mga bagay ay bahagi ng kanyang pagtatakda. Details of our lives. Maganda po yung providence ni Jeremiah Burros na pinakita niya doon na ang Diyos yung nagtakda kung sino yung magiging lolo't lola mo, kung sino yung magiging nanay mo, until masave ka. Yung environment mo, sabi ni Jeremiah Burros, lahat ng mga yun, kung saang lugar ka ipinanganak, sa Pilipinas, sa Malabon, yun ay lahat kasama sa pagtatakda ng Diyos. Even yung mga affairs of the nations, mga nangyayaring kasamaan, while nagagalit tayo sa korupsyon ng ating bansa, dapat tayong magalit, pero yun ay bahagi ng decree ng Panginoon. And even the final destruction of the wicked ay part pa rin ng decree ng Panginoon. Pero sa ating pong talata na pinag-uusapan, while lahat ng ito, general, universal yung decree ng Panginoon, ang apex at pinupunto ng pagtatakda ng Diyos ay ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Itinakda ng Panginoon, sila ay nagkasundo sa covenant of redemption na ang Panginoong Hesukristo ay magkakatawang tao at ang totoong Diyos na ito ay magpapailalim sa kanyang sariling kautusan at susundin niya ng perpekto ang kautusan at kasama dito ang kanyang kamatayan sa krus at ang muling pagkabuhay. So while sinasabi natin lahat ng evil things, good things ay galing sa pagtatakda ng Diyos, ang pinali, ang apex, ang height ng pagtatakda ng Diyos ay yung nangyari sa krus, ang kamatayan ng kanyang sariling anak. Kaya ang point ko po dito,
ang banal na pagtatakda ng Diyos ay naipakita sa buhay at kamatayan ni Jesucristo. The holy decree of God is manifested in the life and death of Jesus Christ. Now, dito po natin sasagutin yung accusation sa Christianity na cruel ang Diyos natin. Sabi po sa Proverbs 17 verse 15, He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both like an abomination to the Lord. Ang gusto kong bigyan po ng pansin yung first part. He who justifies the wicked is an abomination to the Lord. So kung inaamin natin na tayo ay makasalanan, pero tayo ay na-justify, abomination pala yung Diyos sa kanyang sarili. Yun yung sinasabi ng text. He who justifies the wicked, tayo ay wicked, and yet tayo ay na-justify. Pero sa krus, ipinakita na ang Diyos ay matuwid kahit sa pag-aaring ganap ng isang makasalanan. Hindi po basta-basta ginastify ng Diyos tayo ng walang kapalit. Na-satisfy yung justice ng Panginoon nung tinanggap ng Panginoong Hesukristo ang puot ng Diyos. Kaya sabi sa Romans 3:1-26, it was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. He is just to justify us dahil ang sumagot ng kanyang justice ay ang Panginoong Hesukristo. May mga nagtuturo na ang cross, sa krus ni Kristo, kinalimutan muna ng Panginoon ang kanyang pagiging just. At ang namutawi doon, ang in-apply niya muna niya doon ay love. Kaya niya minahal ang isang makasalanan. Yan po ay mali. The cross of Christ is the declaration that there is no contradiction in God's attributes. His love is not unjust, and His justice is not merciless. At the cross of Jesus, love and justice perfectly met. Dito pinakita in a clear yung simplicity ng Panginoon na walang contradiction sa kanyang mga attributes dahil yung kanyang justice and mercy and love, pinakita yun, nagmanifest yun sa krus ng Panginoong Hesukristo. 1 John 4:10, and this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kaya po yun yung point. Banal at mapagmahal ang pagtatakda ng Diyos. Pero hindi siya yung author ng sin. Ito po yung problem, di ba? Yung tinatawag na the problem of evil. Philosophically, mahirap talaga siyang sagutin. Bakit kung banal ang Diyos, bakit doon sa Eden, kung perfect yung Eden, bakit nagkaroon ng desire na magkasala sila Eva at Adan? So mahirap po yung sagutin philosophically. But personally, Christ is the answer to the problem of evil. Si Christ yung tumanggap ng puot ng Diyos para sa atin. So banal ang pagtatakda ng Diyos dahil pinatunayan niya yan sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Second point, God's decree and human responsibility. Babasahin ko po ulit yung letter B ng confession. Pagkasabi ng confession na lahat ay itinakda ng Diyos, sabi ng confession, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship any therein. Again, babasahin po natin yung verse 23 ng Acts 2. This Jesus delivered up, ang sabi doon, according to the definite plan and foreknowledge of God. According to God's decree, nangyari yun sa Panginoong Hesukristo, pero ang sabi ni Peter, you, ibig sabihin, responsible
yung mga Jew and Roman authority, sabi doon, you crucified and killed by the hands of lawless men. Ang tinutukoy po doong you is yun po yung mga Jewish leaders. Jesus suffered at the instigation of the Jewish leaders, at nung sinabi doon, by the hands of lawless men, by the authority of the Roman government. So yun po yung sinasabi doon. Pinapakita dito ni Peter, while bahagi ng decree ng Panginoon, yung kamatayan, yung evil na nangyari kay Jesus, sinasabi ni Peter, sinasabi ng mga confession of faith, una po, God is not the author of sin. Genesis 18:25. Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be that from you. Shall not the judge of all the earth do what is just? So pinapakita dito rhetorically na hindi pwedeng gumawa ng masamang bagay ang Diyos. Numbers 23:19. God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? So ang tao, ang Diyos ay hindi tao at never siyang magbabago at hindi lang siya immutable, sabi ng Numbers, never siyang magkakamali, never siyang magsisinungaling. James 1:13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. Walang shadow of darkness. 1 John 1:5. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. So pinapakita ng mga talatang ito na walang shadow of darkness, wala man lang gatuldok na evil sa Panginoon. Dahil kung ang Diyos ay iisa sa kanyang being, kahit gatuldok na evil na yon, automatically evil God na siya. Kaya sinasabi ng mga text na ito, walang anumang gatuldok na kasalanan sa kanya. So sasabihin natin dito na yung kanyang decree ay banal. And then titingnan naman natin ngayon yung sinabi ni Peter, you crucified and killed by the hands of lawless men. Pinapakita dito yung human responsibility. Ibig sabihin, ang tao ay responsible sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Genesis 15:19-20. Ito yung binasa natin kanina. Ito yung patungkol po kay Joseph at saka yung kanyang mga kapatid nung siya ay tinaas na ng Diyos. Sabi ni Joseph, as for you, you meant evil against me. So, evil, responsible yung mga kapatid ni Joseph sa kanilang mga ginawang kasamaan, pero sa decree ng Panginoon, while bahagi yun ng decree, ang layunin ng Diyos, sabi ni Joseph, but God meant it for good in order to bring it about as it is this day to save many people alive. Ibig sabihin po, walang anumang gatiting na itinulak ng Diyos ang tao na magkasala. Sariling responsibilidad ng ni Adan na siya ay magkasala. Of course, umaamin tayo na may part pa rin ng mystery na bakit siya nagka-desire, kung perfect yun. Pero ang malinaw sa Biblia, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos ang nagtulak kay Adan upang magkasala. At never ang Diyos ay magtetempt ng kahit sino. Acts 4:27, for truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, but Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand
and your plan had predestined to take place. So bahagi ng decree ng Panginoon yung nangyaring evil kay Christ, pero yung tao ay responsable sa kanilang pagpili ng kasamaan. So ano po yung pwedeng makita natin sin to be mortified when the decree and providence of God are misused as an excuse to deny our own responsibility. May mga tao na lagi na lang nag-a-appeal, hindi, providence naman yan ng Panginoon na ito yung mangyari sa akin. Kailangan nating makita, yes, hindi natin tinatanggihan na lahat ng nangyayari ay part ng decree and providence of God. Pero yung Deuteronomy 29:29, the secret will belongs to the Lord. Pero yung revealed will is for us to obey. Ibig sabihin, kapag may choice ka sa isang situation na predestined naman ng Diyos na magtrabaho ka sa ganitong bagay na may Sunday, pero hindi ka pwede mag-appeal sa decree kasi may malinaw na command na kailangan mong mag-worship every Sunday. So hindi natin kinokontra. Kaya ako binanggit kanina yung preceptive will and decretive will. Hindi sila magkokontra. While yung isa ay pwedeng ma-prostrate, yung word of God pwede nating ma-violate, yung decree ay hindi, pero hindi pa rin sila in contradiction. Kaya ang point po natin, generally, the accountability for sin rests wholly upon the human offender. So responsible po ang tao sa lahat ng kanyang ginagawa, and yet, from beginning to end, God remains sovereignly in control for the glory of Christ and the good of the church. So yung fulfillment po ng Genesis 50 na sinabi ni Joseph, ang tinutukoy po doon is ultimately is yung evil na ginawa sa Panginoong Hesukristo. The Jewish people, the Roman authority meant it for evil. But God, according to His sovereign will, according to His holy decree, meant it for good, to save many lives. Ang sabi ni Waldron, God is not the author of sin. In other words, just because He does by His own immediate causation bring it to pass, it is the responsibility of the second causes who willingly engage in it. So kaya yung kailangan maging malinaw sa ating teksto, ito yung mahirap kapag pinag-usapan yung mga bagay na ito, pag inilimit natin sa philosophy, pag philosophy, kung decree ng Panginoon, edi siya yung author ng sin. Kaya hindi po above yung philosophy sa scripture. Scripture po yung nagsasalita na while totoo na dinikri niya ang lahat, and yet, He is not the author of sin. Ibig sabihin, responsible ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung may kunakausap ako dito na wala ka pa kay Kristo, yes, pwede mong gamitin ang doctrine of decree, doctrine of election. O yun naman pala dinikri na pala ng Panginoon. Hindi na mananampalataya, may decree pala ang Panginoon na may maliligtas at may hindi. Ang sabi natin, hindi para sa iyo na alamin yun. Ang sinasabi ng mga pangangaral ng mga apostol, this is the day of salvation. Responsible ka sa iyong mga ginagawang kasalanan at ito ay pambabastos sa banal na karakter ng Diyos at ang kabayaran niyan ay kamatayan, hindi lang kamatayan physically, kundi eternally sa apoy ng impyerno. Subalit ngayon ay panahon ng biyaya kung saan na ipapangaral pa ang salita ng Diyos at manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na tumanggap ng puot ng Diyos para kung sinong manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa ating mga mananampalataya, malaman po natin ang doktrina ito. Napakahirap intindihin na doctrine and yet straightforward
forward, yung mga gustong ituro, ito po yung ating character response. Bilang application, ang doctrine of God's decree ay dapat magkaroon po sa atin, magbigay po sa atin ng sense of holiness, or lowliness, or humility. Na hindi ka naligtas the moment na nagput ka ng faith. Ang iyong kaligtasan, in love, He predestined us. Never kang naligtas dahil sa iyong sariling lakas. Kaya ka naligtas, kaya ka ipinanganak ng iyong mga magulang, kaya ka doon sa lugar na yon ipinanganak, kung sino ang iyong mga magulang, saan ka papasok, dahil itinakda ng Diyos yung exact time and date kung kailan ka maliligtas. Hindi mo pinili kung sino ang iyong magiging magulang. At ito rin ay, kagaya ng kaligtasan, ito ay soberanong paggawa ng Diyos. Kaya ito dapat po sa atin ay magbigay ng sense of lowliness or humility. And secondly, at God's greatness. Ito dapat ay lalo pang magpaigting ng ating worship. Magbigay dapat ito ng joy sa ating pagsamba, ng sinasamba nating Diyos ay hindi nagbabago at nagtakda ng lahat ng mga bagay. And thirdly, trust in God's wisdom. Ibig sabihin, yung doctrine of God's decree, instead na magbigay sa atin ng katamaran, plinano na pala ng Diyos ang lahat, mula simula hanggang huli, sige, uupo na lang ako, magbabasa na lang ako ng Bible privately. Hindi. Kung alam natin ng mabuting Ama pala natin ay planado ang simula hanggang sa huling katagumpayan ng Panginoong Hesukristo, dapat po ito ay lalong magpalalim ng ating pagtitiwala. Hindi lang po sa kaligtasan, assured po yung ating kaligtasan, kung itinakda ng Diyos ang ating kaligtasan, kasama sa pagtatakda ng Diyos ang pang-araw-araw nating mga pangangailangan. So sabi ni Paul, kung ibinigay niya ang kanyang sariling anak, paano pa kaya yung mga bagay na kailangan natin? So bahagi ng providensya, ng pagtatakda ng Panginoon, yung mga daily bread natin. At ang banal na hapunan, ang katunayan na totoo yung decree, totoo ang pang-araw-araw nating mga daily bread. Dahil sa banal na hapunan, pinapakita nito na may pangangailangan tayo both physically and spiritually. Napaka-comprehensive, napakalawak ng decree ng Panginoon. Pero every time na nagkakaroon tayo ng Lord's Supper, nahahawakan natin yung katunayan na banal ang pagtatakda ng Diyos. At sometimes, ang binabato sa atin ng mga reform ay tinatamad na tayo mag-pray dahil sovereign naman ang Panginoon, dinikri naman niya, so wag na tayong manalangin. Hindi po, baligtad. Ang matibay na paniniwala sa doktrina ng pagtatakda ng Diyos, this will affect our prayer life. Ito ay magriresulta sa nagtitiwalang pananalangin. At yung pong decree ng Panginoon ay hindi po nito binaviolate or inaalis yung desire natin na sovereign ng Panginoon, so walang pakialam sa aking desire. We know si Christ po as both God and man, He is an omniscient God. At the same time, dahil siya ay man, diligent student siya ng scriptures. So, omniscient siya, sovereign, pero diligent student siya ng scripture, ng Old Testament. Ibig sabihin, Jesus knew that He is the fulfillment of Isaiah 53, the man of sorrow. Sabi ng verse 10, yet it was the will of the Lord to crush Him. He has put Him to grief. When His soul makes an offering for guilt, He shall see His offering, He shall prolong His days, the will of the Lord shall prosper in His hand. Ibig sabihin, as an omniscient God and diligent student of the Word, alam lahat ni Christ na mangyayari sa Kanya.
na i-receive niya yung puot ng Diyos, he would bear the wrath of the Father. Alam niya yung dinikri, alam niya yung revealed will ng Panginoon. However, while Jesus had perfect knowledge of these things, anong ibinunga niya nito sa kanya? Naniniwala siya na ito ay bahagi. Ako yung fulfillment ng mga propesiya sa lumang tipan. Ako yung man of sorrow. He prayed in Gethsemane. Matthew 26:39. My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Nakita niyo dun yung balanse? Naniniwala si Kristo na sovereign ang Father niya, dinikri niya lahat, siya yung man of sorrow at hindi yun ma-prostrate, and yet He prayed, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nanalangin pa rin si Christ kahit alam na niya yung dinikri ng Diyos. Nanalangin siya. Ibig sabihin, while His perfect knowledge, while we can see here that His perfect knowledge of the sovereignty of God does not hinder Him from expressing His desires. And He prayed. Yung paniniwala niya na sovereign ang Panginoon sa lahat. Alam natin kung sino yung pinaka-man of prayer sa Scripture, si Christ. Humihiwalay siya sa mga disciples to pray. Kaya ang pruweba na ikaw ay naniniwala sa decree ng Panginoon, ang pruweba na ikaw ay totoong Calvinist, kumusta yung prayer life mo? Dapat yung doctrine of God's decree ay nagro-robust ng ating prayer life, ng ating paniniwala na dinikri ng Panginoon, kaya yung mga ipapanalangin ko, ito ay mangyayari. So pong magtapos sa sinabi ni A.W. Pink, the doctrine of God's sovereignty then is no mere metaphysical dogma which is devoid of practical value, but is one that is calculated to produce a powerful effect upon Christian character and the daily walk. The doctrine of God's sovereignty is a divine cordial to refresh our spirits. It is designed and adapted to mold the affections of the heart and to give a right direction to conduct. It produces gratitude in prosperity and patience in adversity. It affords comfort for the present and a sense of security respecting the unknown future. It is and it does all and much more than we have just said, because it ascribes to God, the Father, Son, and Holy Spirit, the glory which is due, and places the creature in his proper place before Him in the dust. So yung sinasabi ni A.W. Pink, yung doctrine of God's decree ay dapat may epekto sa pang-araw-araw nating buhay. Ang ganda ng point niya, maging mapagpasalamat sa mga present blessings at maging may contentment even sa suffering. And even yung uncertainty of future, meron kang assurance because you know, ang iyong mabuting Ama ay nagtakda ng mga bagay para sa ikakabuti mo. Anong sinabi ni Jesus? Kung yung mga earthly fathers, kung yung masasamang ama, kapag humingi ang kanilang anak ay hindi magbibigay ng ahas. Kapag humingi ng tinapay ay hindi magbibigay ng ahas. Gaano pa kaya ang iyong mabuting Ama na nasa langit? Lahat ng pagtatakda ng Diyos, ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo at para sa kaluwalhatian ng kanyang iglesia. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pinag-aralan namin na pinaniwalaan ng mga forefathers namin, ang mga particular Baptist noong 17th century. Salamat po sa formulation ng Confession of Faith na nakita namin na ito talaga yung tinuturo rin ng Scripture at nakita po namin sa inyo pong salita sa mga exhortation ng ibang mga theologians
na hindi dapat ito sa amin magresulta ng katamaran, ng, ng walang pananalangin, sa halip kabaliktaran. Dahil alam namin na mabuti ang inyong pagtatakda, ito ay para sa kaluwalhatian ni Kristo at para sa aming kaligtasan. Nawa ito po ay magresulta sa amin ng masayang paglilingkod, banal na pagsamba, at malalim na pananalangin. At pinapanalangin po namin na kung may nakarinig ng inyo pong salita na wala pa sa inyo, nawa ay magligtas po kayo sa kalagitnaan. Makita nila ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at tanggapin nila ang ebanghelyo ng mayroong pananampalataya. Kayo lamang po ang mag-glorify sa pangangaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.